Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po. Noong nakaraan pong kapistahan natin noong January 9, ay atin pong nasaksihan at atin pong natuklasan ang pinakamarami na mga deboto na nagkasama-sama para magpasalamat, magpuri sa ating poong Jesus Nazareno. Ito ay sa record, ito na yung highest, 9.6 million. At ito po ay nagpapakita na ang ating pagkilala sa poong Jesus Nazareno ay parami ng parami. So, hindi natin alam, baka next year, mahigit 10 o 11, 12, who knows. Pero ang malinaw po, parami ng parami. Kaya, maganda pong ating suriin, no? Yung katangian ng ating debosyon, ika nga, no? Saan ba nababatay yung ating pakikiisa sa ating debosyon sa poong Jesus Nazareno? Nasa saan na ba ako sa aking debosyon sa aking poong Jesus Nazareno? O ano nga ba talaga ang ginagawa nito sa buhay ko? Ayan. Maganda po ay hindi lang tayo makasama sa karamihan kung hindi naging malinaw sa atin ang dahilan at kung bakit at kung ano ang pagiging isang deboto ng ating poong Jesus Nazareno. At sa pagkakataong ito, hayaan niyo po, may 3 katangian ayon din sa ebanghelyo natin sa araw na ito ang minumungkahi sa atin. Una, ang pagiging deboto ay isang pinakamataas na tawag. Pinakamataas na tawag. Kung titingnan natin yung ebanghelyo, ang sabi dito sa bandang unahan, umakyat pa si Jesus sa isang burol para pumili at humirang ng kanyang mga apostol. Umakyat sa isang burol. Alam niyo po, sa banal na kasulatan o sa Bible,
yung mga bagay na ganyan ay may kahulugan. Bininyagan si Jesus sa Ilog Jordan, na malagi sa disyerto ng 40 araw. Nagpakita ang Diyos sa isang yungib o kuweba. Meron pong mga ibig sabihin yan. At sa pagkakataong ito, ang Ebanghelyo, ang setting, yung lugar, hindi sa valleys, hindi sa ilog, hindi sa pampang ng lawa ng Galilea, kung hindi sa isang mataas na lugar, burol. Kaya dito natin nagiging malinaw sa atin na ang tawag ng Diyos sa atin ay pinakamataas na tawag. Hindi lang siya isa sa mga pantay-pantay na tawag. Kasi may ganun po tayo, no? May mga pantay-pantay Pero hindi po yun Ang tawag ng Diyos sa atin, pinakamataas. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang pinakamataas na uri ng pagtugon sa Kanya. Our calling is not just one of many, but the only and the highest. Pinakamataas. Ibig sabihin po, kung ating pagtatabi-tabihin ang ating pananagutan, ang dapat nating bibigyan ng higit na halaga ay yung pananagutan natin sa Diyos. Kung meron man tayo po tutugunan sa dami ng ating mga obligasyon, ang atin pong dapat laging isasaalang-alang yung pagtugon natin sa tawag ng Diyos. Hindi natin pwedeng isabay, ikumpara, itabi, ipantay yung tawag sa iba't ibang tawag natin doon sa tawag ng Diyos sa atin na sumunod tayo sa Kanya. Pinakamataas. Pangalawa, maliban sa pinakamataas ang tawag ng Diyos, ito ay personal na tawag. Personal. Bakit ko sinabing personal? Kung titingnan niyo po sa Ebanghelyo, ito po yung pagkakataon na pinangalanan. Pinangalanan. Binanggit, isinulat sa banal na kasulatan ang pangalan nung 12. May konting description pa nga, anak ni Alfeo. Binigyan pa lalong mas naging specific. Hindi lang pangalan, pati yung description sa kanila. Ibig sabihin po, ang tawag sa atin ay personal. It is a personal. Hindi lang mataas, pinakamataas ang tawag sa atin ng Diyos, kung hindi ito ay para sa iyo mismo. Ibig sabihin, wag po tayong magkukumpara. Hindi natin ikukumpara yung ginagawa ng isa sa ginagawa natin. Hindi natin pwedeng ikumpara, ba't siya napupunta doon? Dapat ako din nandoon. Hindi. Not necessarily na pare-pareho ang ating papel na gagampanan bilang pagtugon sa tawag ng Diyos. Mayroon pong akma para sa iyo. Akma para sa Kanya. Akma para kay ganito. Very personal, ibig sabihin po, mayroong unique na tawag ang Diyos sa atin, and therefore, we do not compare. No? Huwag tayong magkukumpara. Huwag tayong magkukompetensya sa bawat isa. Huwag tayong magseselos doon sa iba. No? Huwag tayong maiinggit doon sa iba. Dahil ang tawag sa iyo ay natatangi. Hindi kailangang pare-pareho tayo dahil ang tawag sa iyo ay personal sa mga tuwid, natatangi sa iyo ang tawag ng Diyos. It is a very personal one. Hindi siya yung sugod mga kababayan, hindi ganoon. Sugod mga kababayan. Tayong lahat mga kababayan, hindi. In a very special way, sinabi ng Ebanghelyo yung pangalan, si Felipe, si Mateo, si Bartomeo, si Simon, si Judas na makabayan, si Judas Iscariote. Talagang very specific. It should be a personal call. At ang tingin mo ay sa Panginoon.
Hindi kumalas yung isa, kakalas ka na rin. Kung umayaw si ganito, aayaw ka na rin. Kung komot ito ay may kaaway dito, kaaway mo na rin kahit wala ka naman sa eksena at wala namang ginagawa sa iyo. Di ba? It should be a very personal one and therefore, dapat natatangi ito. Huwag kang magkukumpara, huwag kang makikipagkompetensya. At ito ay dapat tugon mong personal para sa isang Diyos na personal din namang tumawag sa iyo. Ang tawag ng Diyos sa atin, napakataas, pinakamataas, ito ay personal. Pero merong ikatlo na napaka-importante. Oo nga, ito ay personal. Ito ay mataas na tawag. Pero ang tanong, para saan ba yung tawag ng Diyos? Ano ba ang tawag ng Diyos na magpunta lang tayo dito sa simbahan ng Quiapo tuwing araw ng Biyernes para sa iyong debosyon? Ang tawag ba ng Diyos ay hawakan natin, humawak lang sa imahe, sa pahalik? Ano ba talaga ang pinapagawa sa atin? Yun lang po ba? Ang magmisa po, hanggang dito na lang po ba sa simbahan? Ang ating tawag sa Diyos, paglabas ng simbahan, pag pumunta na sa mga trabaho, hindi na tayo deboto. Di ba? Pag sa usaping negosyo, ay isasantabi muna yung pagiging deboto. Negosyante muna ako. Hindi yata ganoon. Ang tawag ng Diyos at ikatlong katangian ng tawag ng Diyos sa atin, ang tawag ay ang maglingkod sa Diyos. Maglingkod. Kaya sabi dito sa Ebanghelyo, humirang ang Panginoon ng dala-dalawa upang suguing mangaral. Ang sabi dito, bigyang nagkapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu o ng demonyo. Mangaral at labanan ang kasamaan sa makatuwid. Yun po ay bahagi ng pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Pangangaral mula sa ating mga bibig, mula doon sa mga paggamit natin ng social media, dapat po makikitaan ito at sumasalamin ito ng isang uri ng pagtugon ng paglilingkod o pagmimisyon. Ano po? Ang ating debosyon, ang tawag sa atin ay hindi basta-basta na lamang. O sabi nga, just lang. Specifically, sinabi ng ating ebanghelyo na ang ating pagiging deboto ay dapat kapapalooban ng pangangaral. No? Mula sa atin, ipapalaganap natin ang mga salita o kilos na mayroong paggalang, respeto sa bawat isa. Yung mga salita natin, makikitaan ng ganoon, ng pag-asa, hindi tayo nanlalait, hindi tayo nangahamak ng tao, at handa tayo na tumulong, umagapay, maglingkod, magsalba ng mga nahihirap, tulungang bumangon ang iba, magsimula uli yung mga bagong sumuko na sa buhay. Tayo po ay hindi po ang tawag sa atin, hindi lang yung kumpleto mo, buong Biyernes, lahat ng Biyernes na buong taon, kumpleto kang nakakapunta sa Quiapo o nakapagsisimba. Hindi po. Hindi po sapat iyon. Merong inaasahan ng Diyos sa atin na pagkilos outside the Mass, outside of Quiapo Church, outside of our devotion sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Yung tawag sa atin ay mayroong lifelong 24/7 na tawag na maglingkod, na labanan ng kasamaan, itaguyod ang kabutihan. Isantabi ang hidwaan at isulong ang pagkakaisa. Isantabi at itigil ang panghahamak o panlalait, bagkus maging tagapagtaguyod ng paggalang, pagkakaisa at magandang ugnayan. Yan po ang tunay na tawag at debosyon ng ating ibinibigay ng ating Poong Jesus Nazareno.
Kaya sa bawat misa, pagkatapos ng misa, hindi sinasabi ng mga natin sa mga pare na tapos na ang misa, tumambay kayo sa simbahan. Hindi yun ang sabi. Tapos na ang misa, manatili kayo sa inyong mga upuan sa susunod na 3 oras. Hindi. Pagkatapos ng misa, ano sinasabi sa atin? Tapos na ang misa at humayo kayo. Humayo kayo. Dahil ang ating pagiging deboto, hindi nakikita lamang sa loob ng simbahan o sa loob ng pagdiriwang ng banal na misa. Ito ay kapapalooban, kagaya ng sinabi sa Ebanghelyo, ng pangangaral, paglaban sa kasamaan, pagtataguyod ng kabutihan. 3 katangian po natin ng ating debosyon, ng kalidad ng ating debosyon sa Panginoon. 3, pakatandaan po natin at tanungin natin ang ating sarili, naroroon na ba ako sa 3 ito? Sa 3 ito, ano ba yung nakikita ko na sa sarili ko? Ang tawag na natatangi, ating isinasaalang-alang ang tawag ng Diyos, pinakamataas. Pangalawa, ito ay personal. Pangatlo, ang ating debosyon dapat nagbubunsod sa atin para maglingkod, labanan ng kasamaan, itaguyod ang kabutihan. Amen.